Salamat sa mapagpalang pagmamahal. Welcome to our 365 daily devotion. Ako po si Alexander Gomez from batch 3. At ang topic po na tatalakayin natin ngayon ay ang Be Sensitive to the Spirit of God. Scripture. Ngayon po ang ating pag-aaralan ay tungkol sa 1 Corinthians chapter 2 verse 10 to 12. At buksan po natin ang ating puso at isip sa magandang salita ng Diyos. Sinasabi dito sa verse na, "These are the things God has revealed to us by His Spirit. The Spirit searches all things, even the deep things of God. For who knows a person's thoughts except their own spirit within them? In the same way, no one knows the thoughts of God except the Spirit of God. What we have received is not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, so that we may understand what God has freely given us." Ayun sa verse na to, it's all about the Holy Spirit. Ito yung iniwan sa atin ng Panginoon nung time na umukit siya sa langit. Walang iba nakakilala o nakakaalam ng mga iniisip natin, kundi ang Holy Spirit lamang. Ganon din ang Espiritu ng Panginoon. Walang ibang mas may mga nakakaalam natin kundi ito lang. Sa teaching number 1, God imparted Himself to us. Itinatak o iniwan ng Diyos ang kanyang banal na Espiritu Santo sa atin, and nakatatak na ito sa lahat. Sa puso at isipan natin ay hindi ito mawawala. Teaching number 2, we have the mind of Christ. Kung ano yung meron na naisip ang meron si Kristo, tayo rin ay ganoon. Yung Espiritu Santo ang gumagabay sa ating mga desisyon, at walang kung sino man ang mas nakakilala sa isang tao kundi ang sarili ng Espiritu. Teaching number 3, our deepest intimacy is with God. Kung meron man tayong pinaka-close na relationship, yun ay ang Panginoon, na yung mga nakasama natin sa mundo physically, ang contact nila sa atin, di kagaya ni Kristo, na Espiritu niya at banal na Espiritu ang dumadaloy sa atin. Imagine yung relationship natin sa Panginoon is soul to soul, while sa iba is just physically or minsan through words lang. Application number 1, understand the Bible through the illumination of the Spirit. Kapag nagbabasa tayo ng Bible, manghingi tayo palagi ng gabay sa Holy Spirit. Prayers like, "Lord, tulungan niyo po na maintindihan kung ano yung mga nais mong malaman ko." Yun nga, ganun para kapag binasa natin yung Bible is maintindihan natin siya sa perspective ng Panginoon. Application number 2, talk with God about your innermost thoughts. Kahit na alam ni God ang lahat ng nangyayari sa buhay natin, dapat tayo pa rin ang pusang nagsasabi sa Kanya, dahil tayo lang kinalulugad ng Panginoon kapag ang tao mismo ang lumalapit sa Kanya. Application number 3, pursue intimacy with God by being sensitive to the voice of the Spirit. Kapag kinakausap natin yung Holy Spirit, think about it, kung pakikitunguhan natin ito na parang wala lang o binabaliwala lang natin. Maging sensitive tayo sa Holy Spirit kasi parang na rin natin kinakausap ang Panginoon. Ang lahat ng sinasabi at ginagawa natin sa araw-araw. Yun lang.